Magandang hapon sa inyong lahat. Bago tayo magsisimula, maaaring magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, na puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ka ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panagdait sa Diyos sa tanan ug sa tanang kabuhatan. Bago tayo magsisimula, maaari ko munang i-check ang inyong attendance. Maaari kayo magsabi ng salitang present kung kayo ay naririto. Fabria. Present, sir. Castro. Present, sir. Bagang. Present, sir. Alright, mabuti. Ngayon, bago natin sisimulan ng ating talakayan, mayroon ako rito mga inihandang pamantayan sa loob ng ating silid-aralan. Ito ang ating mga pamantayan sa loob ng ating silid-aralan. Una, makinig sa sasabihin ng guro. Pangalawa, susundin ang mga sasabihing panuto. Pangatlo, itaas ang kanang kamay kung mayroong sagot o mga katanungan. At panghuling pamantayan, maging mabait sa kapwa mag-aaral at guro. Sa puntong ito, magkakaroon tayo ng mabilisang pagsasanay. Ang nais kong gawin nyo ay tukuyin ang mga larawang makikita sa loob ng screen. Handa na ba kayo? Handa na po. Mabuti kung ganon. Unang larawan. Sa ating makikita, mayroon itong mga kalsada, bato, at tao. Ano kaya nasa loob ng larawan? Landslide. Lindol. Landslide? Lindol. Lindol? Tago ng lupa. Ang unang larawan ito ay landslide. Dumako naman tayo sa ating ikalawang larawan. Bagyo. Leptospirosis. Baha. Baha. Resort. 0 and 1. Ang pangalawang larawan ay baha. Tama. Pangatlong larawan. Lindol. Earthquake. Lindol, earthquake. Tago ng kalsada. Pagbuho ng kalsada. Ang pangatlong larawan ay tama, ito ay lindol. Dumako na tayo sa ika-4 na larawan. Super typhoon. Super typhoon. Bagyo. Bagyo. Bagyong Yolanda. Ang pang-4 na larawan ay tama, ito ay bagyo. Panghuling larawan. Deforestation. Land mortgage. Kainin. Kainin. Deforestation. Pagkaubos ng kabubatan. Pagkaubos ng kagubatan. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang panghuling larawan ay deforestation o pagkaubos ng kagubatan. Magaling mga mag-aaral, nasagot nyo lahat ng mga larawan na nasa screen. Ang mga larawang inyong nakikita kanina, kagaya na lamang ng landslide, lindol, bagyo, deforestation, at iba pa, ay nakaugnay sa ating leksyon ngayong hapon nga ito. Ngunit bago yan, mayroon din ako ritong isang katanungan. Lahat makibasa? Ano-ano ang mga isyong pangkapaligiran na inyong nararanasan sa inyong komunidad? Ano-ano ang mga isyong pangkapaligiran na inyong nararanasan sa inyong komunidad? Sino ang may sagot? Binibining Fabria? Ang mga isyong pangkapaligiran na aming nararanasan sa aming komunidad ay ang pagbaha at bagyo. Alright, so mga pagbaha at bagyo ang nararanasan ni Fabria sa kanilang komunidad. Ang leksyon natin sa hapon ito ay tungkol sa mga isyong pangkapaligiran. Ngunit bago yan, mayroon ako ditong inihandang mga layunin sa pagkatuntun. Lahat pakibasa, unang layunin.
Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral sa kontemporaryong issue. Pangalawang layunin, Nagtatalakay ang kahalagahan ng kalagayan, suliranin at pagtuon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. at panghuling layunin, Nagkagawa ng isang flowchart tungkol sa paghahanap na nararapat dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. mahusay. Sa dakong ito, bago natin ipagpatuloy ang ating diskusyon sa hapong ito, nais ko munang panoorin niyo ang video na aking inihanda. Okay, matapos niyong matunghayan ang video na aking inihanda, may mga katanungan akong inihanda para sa inyo. Unang tanong, pakibasa. Ano ang inyong nararamdaman habang pinapanood ang video? Para sa inyo, Binag, ano ang inyong naramdaman habang pinapanood ang video? Para sa akin, ma'am, habang pinapanood ko ang video, nakikita ko, nasilayan ko sa video ang mga suliranin sa ating komunidad, gaya na lamang ng mga basura na pakalat-kalat kahit saan, na dahilan ng polusyon na hindi nakakabubuti sa ating mga tao at gayon din sa hayop at mga halaman. Maraming salamat. Ayon kay Binag, ang natunghayan niya sa pinanood na video ay ang mga basura na nagbulot ng polusyon sa ating kapaligiran. Okay, sa pangalawang tanong, ano ang mga problemang pangkapaligiran na inyong napansin? Yes, Castro. Ang mga problemang suliraning pangkapaligiran na ating napansin sa video ay ang mga sumusunod: ang pollution, ang pagkasira ng kagubatan at ang acid rain. Dahil ang pollution ay ang unang suliranin na maaaring makakasira sa ating kapaligiran, din sa dagat. At ang pagkasira ng kagubatan ay nagdudulot ng pagkawala ng mga tirahan ng mga hayop sa kagubatan. At ang last is ang acid rain. Ang acid rain ay nagdudulot ng pagkamatay ng mga puno sa kagubatan. At Okay, maraming salamat, Castro. Ang nasabi ni Castro ay iilan lamang sa mga problemang ating kinakaharap sa ating kapaligiran. Ang panghuling tanong, paano kaya ito nakakaapekto sa ating pamumuhay? Gagang? Nakakaapekto ito sa ating pamumuhay sa pamagitan ng wala tayong makukuha na ginagamit natin sa pang-araw-araw sa ating pamumuhay, gayon din sa ilog. Siyempre naman naaapektuhan ng mga ilog, at saka alam naman natin na may mga likas na yaman na kailangan natin mga tao sa mga ilog, at gayon din sa mga bulubundukin na dahil sa mga suliranin na ito ay naapektuhan ang ating mga pamumuhay. Okay, maraming salamat, Bagang. Kung kaya't sa dakong ito ay buuin ko kayo sa 8 pangkat. Bagang, maaari mo nang simulan ang pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maraming salamat. Bago kayo pumunta sa bawat pangkat, nais ko munang basahin niyo ang nasabing panuto. Bawat pangkat ay pumili ng isang representa upang bumunot ng
isang papel na nalalaman sa kung anong suliraning pangkapaligiran ang gagawan ng pananaliksik tungkol sa sanhi at epekto nito sa ating paligid at pamumuhay. Okay, ngayon mayroon akong kahon dito sa harapan at bawat representa ay maaaring pumunta dito sa harapan upang pumunot ng isang papel na naglalaman sa kung anong suliraning pangkapaligiran ang gagawa ng pananaliksik. Okay, ngayon ay tapos na kayong bumunot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paghahanda ng inyong salaysay. Nais ko lamang i-remind sa inyo na pwede kayong gumamit ng inyong cellphone upang makapag-search kayo sa internet ng iba pang impormasyon tungkol sa nabunot niyong topic. Kung may katanungan kayo, maaari kayong pumunta dito sa harapan upang magtanong. Punta na sa harapan. Okay, sa dakong ito ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang ibahagi ang iyong naging pananaliksik tungkol sa sanhi at epekto ng suliraning pangkapaligiran. Simulan natin sa unang pangkat. Unang pangkat, maaari na kayong pumunta rito at bibigyan natin siya ng 5 bagsak. Okay, unang pangkat, ang inyong minuto ay magsisimula na. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang pili kong suliranin ay ang baha. Ang sanhi ng baha ay ang mga basura na nakakalat kahit saan-saan at ang epekto ng baha ay ang polusyon sa tubig na maaaring mapagkukunan ng sakit gaya na lamang ng leptospirosis. Gayon din ang pagkasira o pagkamatay ng mga halaman at mga isda. Next. So, ngayon sa dakong ito, alam nyo na at naiintindihan nyo ano ang sanhi o epekto ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran. So, meron akong hinahandang randomizer dito. So, itong randomizer dito ay pipili ako ng isang mag-aaral. Kung sino man ang magbubunot, siya ang sasagot sa mga katanungan ito. So, ready? Handa na ba kayo sa mga katanungan? Handa na Yes, po. Kung handa na, ito ang inyong mga katanungan. Maaaring pakibasa. Bakit mahalaga ang pag-aralan ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran? So, bubunot ako sa randomizer na sinabi ko. So, ang nabunot kong pangalan, Inang Pablia. So, maaaring bang sagutin ang katanungan ko? Para sa akin, mahalagang pag-aralan ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran upang mapaghandaan natin kung ito man ay mararanasan natin. So, tama. So, kanyang sinagot ay dapat nating pag-aralan upang nasa gayon ay mapaghandaan natin ang mga paparating na suliraning pangkapaligiran. Bigyan natin ng dalawang bagsak si Inang Pablia. So next, pipili ako ulit ng isang pangalan upang sasagutin ang isa. Ang napili ko pangalan, Inong Bina. At ito ang iyong tanong. Sa paanong paraan ito makakatulong sa atin? Para sa akin, makakatulong ang paghandang nararapat gawin sa mga suliraning pagkapaligiran upang sa gayon tayo ay handa at tayo ay may mga hakbang kung paano natin masolusyonan ang mga suliraning pangkapaligiran, gayon din kung paano natin ito mahinto upang hindi na natin ito mararanasan pa. Tama. So, kanyang sagot ay mahalaga ito at nakakatulong sa atin nang sa gayon ay mapaghandaan natin ang mga paparating na suliraning sa ating pamilya. So, next, pipili naman ako ulit ng isang tao upang siyang sasagot sa huling katanungan. So, Ginoong Castro,
Maaari mo bang isipin ang tanong na ito? Bilang mag-aaral, sa anong paraan mo mapapahalagahan ang kalikasan matapos mong malaman ang suliraning kinakaharap nito? So, para po sa akin bilang isang mag-aaral sa ating paaralan, ang mga paraan na aking gagawin upang mas lalong mapahalagahan ang ating kalikasan ay ang mga paglinis at mga ating kapaligiran, gayon din sa ating kalikasan at ang pangangasiwa sa tamang pangangasiwa ng basura, yun lang po. So, ang kanyang sagot ay paglilinis ng ating mga kapaligiran at syempre, ang tamang pagtapon ng basura. Syempre, yan. Ang iyong sagot, lahat na tama. At bigyan natin ng 3 bagsak. Sino yung kas? Sa dakong ito, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Alam ko na alam nyo na ang mga iba't ibang suliraning pagkapaligiran, gayon din ng mga hakbang at mga nararapat gawin upang maibsan at maiwasan ang mga suliraning pagkapaligiran na ito. Maaari kayong kumuha ng isang malinis na papel sa ating pagsusulit. Ngunit bago yan, maaari niyong basahin ang ating panuto. Lahat pakibasa. Panuto, Basahin at unawain mabuti ang mga sumusunod na katanungan at piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo sa inyong pagsusulit? Opo, Sir Dan. Una, alin sa mga sumusunod ang pangunahing sanhi ng pagbaha sa mga lungsod at kabayanan? A. Pagdami ng populasyon. B. Kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. C. Pagtaas ng presyo ng langis. O letter D. Pagkaunti ng ulan. Pangalawa, ang matagal na panahon ng tag-init na may matinding kakulangan sa tubig ay tinatawag na A. Baha. B. Pagbuho ng lupa. C. Tagtuyot. O letter D. Lindol. Pangatlo, anong suliraning pangkapaligiran ang madalas sanhi ng pagkasira ng infrastruktura at matinding pinsales sa buhay at ari-arian? A. Polusyon sa hangin. B. Lindol. C. Tagtuyot. O letter D. Pagguho ng lupa. Pang-apat na katanungan, alin sa mga sumusunod ang hindi sanhi ng polusyon ng tubig? A. Pagtatapon ng basura sa ilog. B. Pagkawala ng kagubatan. C. Pagkatapon ng kemikal ng pabrika. O letter D. Pagtagas ng langis mula sa barko. Dadako naman tayo sa ikalimang katanungan. Ang pagkaubos ng mga hayop at halaman ay nandudulot ng A. Pag-init ng mundo. B. Pagkawala ng biodiversity. C. Pagtaas ng bilihin. O letter D. Pagkakaroon ng lindol. Pang-anim na tanong, paano nakakaapekto ang deforestation sa kalikasan? A. Nagpalakas ito ng ekonomiya. B. Nakabubuti ito sa mga hayop. Letter C. Nagdudulot ito ng pagbuho ng lupa at pagbabago ng klima. Letter D. Wala itong epekto. Pang-pito, ano ang mga pangunahing dahilan ng landslide o pagguho ng lupa sa mga kabundukan? A. Malakas na hangin. B. Pagputok ng bulkan. C. Pagkaingin at walang habas na pagputol ng puno. O letter D. Pagdami ng mga hayop at sa bundok. Pang-walong katanungan, anong suliraning ang dulot ng sobrang pagbuga ng usok mula sa sasakyan at pabrika? Ito ba ay ang pagbuho ng lupa? B. Polusyon ng hangin. C. Pagkawala ng biodiversity. Letter D. Ay baha. Pang-siyam na tanong, anong panahon ng taon sa Pilipinas ang pinakamadalas makaranas ng malalakas na bagyo? A. Pebrero hanggang Abril. B. Mayo hanggang Oktobre. C. Nobyembre hanggang Enero. O letter D. Enero hanggang Marso. At panghuling tanong, ano ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang ating yamang gubat? A. Pagkakaingin. B. Pagputol ng mga punong kahoy. C. Paggamit ng plastic. O letter D.
pagtatanim muli ng mga punong kahoy or reforestation. Tapos na ba ang lahat? Maaari nyo nang ipasa ang inyong papel sa harapan. Ngayon, tapos na tayo sa ating pagsusulit, tayo ay dadako naman sa inyong takdang aralin. Maaari nyo bang basahin ang panuto? Gumawa ng isang flowchart tungkol sa paghahanda na nararapat gawin dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Sa paggawa ng inyong flowchart, may mga guidelines kayo na pwede niyong sundin. Una, pakibasa. Ang pangunahing paksa sa paggawa ng isang flowchart ay ang paghahandang nararapat gawin dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Pumili ng iba't ibang suliraning nakakaapekto sa inyong lugar o bansa sa kabuuan. Pagbaha, tagtuyot, lindol, bagyo, pagbuo ng lupa, polusyon sa hangin at tubig, pagkasira ng kagubatan at pagkawala ng biodiversity. Mag-isip kung ano ang nararapat gawin ng individual, pamilya, komunidad at pamahalaan. Gamit ang flowchart, ipakita ang mga sunod-sunod na mga hakbang sa paghahanda para sa particular na suliranin na napili. Organisahin ang impormasyon at ayusin ang mga ideya ng lohikal at malinaw sa loob ng flowchart. Organisahin ang impormasyon at ayusin ang mga ideya ng lohikal at malinaw sa loob ng flowchart. Gumamit ng linya o konektor upang ipakita ang ugnayan ng mga ideya o impormasyon. Gawin ang flowchart sa masining, creative at maparaan resourceful gamit ang mga bagay na makikita sa inyong kapaligiran katulad ng dahon, sanga, bato o pebbles, lumang dyaryo o magazine at iba pa upang mas makakainganyo at madaling matandaan ang nagawang flowchart. Sa paggawa ng iyong flowchart, huwag kalimutan ang tumingin sa rubric sa pagmamarka ng flowchart. Ito ay naglalaan ng nilalaman, organisasyon, pagiging masining, pagiging maparaan, at kabuoang presentasyon. Kapag ang nilalaman ay kumpleto at malinaw ang impormasyon tungkol sa suliraning pangkapaligiran at naipaliwanag nito ang lohikal at ang hakbang na nararapat gawin sa flowchart ay mayroon kayong 20 na puntos. Ang organisasyon naman ay kapag ito ay maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya at impormasyon sa loob ng flowchart at mayroon kayong 20 puntos. Ang pagiging masining naman kapag ito ay malikhain, makulay at kaakit-akit tingnan ang mga ginawang disenyo na nagpapakita ng husay at galing sa sining. Mayroon din kayong 20 puntos. Ang pagiging maparaan, ito ay naging maparaan sa paggamit ng mga bagay sa paligid o recycle sa malikhaing paraan sa paglikha ng flowchart. Mayroon din kayong 20 puntos. At ang kabuoang presentasyon. Ang ginawang flowchart ay malinis, organisado at maayos tingnan at nababalanse ang mahusay na teksto at disenyo at ang nilalaman sa pagpapaliwanag nito ay napapanahon, makabuluhan at madaling maintindihan upang mapalalim ang pag-unawa sa suliranin at mayroon kayong 20 puntos. Kung nasunod niyo ang rubric sa pamantayan ng pagmamarka, mayroon kayong 100 puntos. Naintindihan ba mga bata? Opo, ma'am. Kung ngayon dito lamang nagtatapos ang ating talakayan sa hapong ito, at maraming salamat mga bata. Thank you, ma'am. Bye-bye, ma'am.